Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat o sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Patuloy po tayong nag-aaral at tinatalakay ang mga bagay na napakahalaga sa sulat ni Pablo na ito ay ikalalago ng ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang mga itinuturo niya dito ay mga katuruan, doctrinal, and then mga practical na magagamit natin sa pamumuhay. Sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 18 hanggang talatang 27, ay ganito ang siyang isinasaad. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa, hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Diyos. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Pag lingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasama ang kanyang ginawa at walang itatanging tao. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa Kolosas, Kapitulo 3. At isunod po natin ay nasa Efeso, Kapitulo 22 o 21 muna hanggang talatang 33 na ganito ang siyang isinasaad. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, kay din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo nagmamahal sa iglesia at iniligay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pagkabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, walang batik o kulubot o anumang mga yung bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Gayun din naman nararapat ibigin na mga asawa lalaki ang kanilang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan.
Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako'y nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Ganun lamang po pagbasa natin dito sa Efeso, pero ang ating pong teksto ay nasa talatang 32. Na dito ay sinasabi, ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Mahal, nagagalak tayo sa Panginoon sapagkat patuloy natin na pag-aaralan at natatalakay natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas at gayon din sa taga-Epeso, sapagkat ang Iglesia ay iisa at ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay iisa. Hindi sila nahati sa dalawa, kundi iisa, sapagkat dito ay masusumpungan natin na ang Ebanghelyo ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at siya ang mabuting balita na ang tumatanggap ay ang kanyang Iglesia. At tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat nakikita natin dito na ang Diyos ang siyang nagtatag ng tahanan. At sa pagtatatag niya ay ninanais ng Diyos na mayroong karangalan ang tahanan yun at mayroong pag-ibig na dumadaloy sa bawat isa at sa bawat miyembro ng tahanan. Gayun din, masusupungan natin na kinakailangan na ang bawat sambahayan ay sumusunod sa isa't isa sa mga palatuntunan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang nagtatag at naglaan ng tahanan. O kaya nga't makikita natin dito ang mga ilang bagay na napakahalaga upang makita natin na ito ang nais ng Panginoon. Sapagkat dito'y sinasaad niya na ang dahilan kung bakit malabis na kanyang iniibig ang kanyang iglesia ay sapagkat nais niya na sila'y maging maluwalhating iglesia at walang dungis o kulubot o anumang bagay sa iglesia na kapintasan, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yan ang sinasabi sa talatang 27. At ang magiging paksa natin ngayon mga minamahal ay tungkol sa hiwaga ng marriage, ng pag-aasawa. At sa ating pag-aaral ay tingnan natin ang relasyon ng kasintahang lalaki at kasintahang babae. Tingnan din natin yung pinaka-intimate na relationship ng dalawa. Pag sinabing intimate, ay yung talagang close na close ang kanilang relasyon sa isa't isa. At tingnan natin yung panukala ng Diyos sa pag-aasawa, marriage. At ito ang tinatawag na eternal
relationship na isinasaad sa Revelation. Unang-unang bagay ay makikita natin dito kung bakit nasabi ni Pablo na ang asawang babae ay pasakop sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ang mga bagay na ito ay mayroong kinalaman sa nakaraan. Sapagkat nung nakaraan ay alam natin na si Adan ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. Pag sinabi natin wangis at larawan, ay naroon ang kabanalan. Alam natin yun, sapagkat napag-aralan natin ito nung nakaraang Lord's Day. Tatlo ang binibigay ng banal na kasulatan tungkol sa larawan. Na larawan ay taglay ang kabanalan. Si Adan ay may kabanalan, may katwiran, mayroong righteousness, at mayroong true knowledge of God. Kilala niya ang Diyos. At ipinagkaloob sa kanya si Eva. At kaya din si Eva, sapagkat si Eva ay mula sa tadyang ni Adan. So, makikita natin dito na sa kanilang pamumuhay, nagkaroon sila ng kasalanan. Sapagkat ang unang bagay na naging kasalanan ni Eva ay hindi siya napasakop sa kanyang asawa na si Adan. Bakit? Sapagkat nung si Adan ay abala sa kanyang ginagawa, si Eva unang-una ay nakipag-usap sa ahas. At nung nalaunan ay nakita natin na tukso at lubuan ng kasalanan si Eva. Nang ibig sabihin, niwalang halaga niya ang pagpapasakop kay Adan. Hindi siya dapat nakikipag-usap sa stranger o kanino man. Sapagkat dadalawa lamang sila na nilalang ng Diyos. Wala nang iba. Dalawa lang sila. Pero ano nangyari? Nagkasala si Eva. At yun ay taglay. Hanggang na yun. Kaya nga ang sabi dito, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ito ang isang katangian na tinutukoy kung bakit kinakailangang pasakop, sapagkat dahil sa kasalanan yun, ang lahat ng mga kababaihan ay hindi marunong magpasakop. Kasi, kung titignan natin, bakit naisulat ito ni Pablo? Na mga babae, asawang babae, pasakop kayo. Sapagkat yun ang naging kasalanan. Hindi siya napasakop. Bakit siya nakipag-usap doon sa ahas? Yung ahas. Hindi tao yun. At dadalawa lamang sila na dapat nag-uusap. Siya at si Adan. Siya lamang ang tao na nasa hardin ng Eden o paradise. So ano nangyari?
nagkaroon ng kasalanan. Niwalang halaga niya ang pagiging ulo o head ng pamilya, at ito ay si Adan. Gumawa siya ng sariling pagpapasya at pagkatapos kumain pa siya ng ipinagbabawal na bunga. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos kay Adan. At ang ginawa ni Adan, yung utos na yun ay ipinasa sa kanyang asawa, na si Eva. At dapat kinikilala ni Eva ang kapangyarihan at kakayahan at headship ni Adan bilang itinalaga ng Panginoon na siya ang ulo at head ng pamilya. Pero niwalang halaga yun. O kaya nga, ang matapos ang kanilang relasyon dahil sa pagkakasala, naging topsy-turvy, naging magulo ang pagsasama. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, ito ay mga mananampalataya na tingnan natin ang Efeso. Tingnan natin ang sinabi din ni Pedro sa mga mag-asawa. Gaya din ang sinabi niya sa Colossus na pasakop ang babae sa kanyang asawa. Yun ay nabasa natin. Ikalawa na makikita natin dito ay sinabi ni Pablo na ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Kaya doon sa hardin ng Eden, hindi na kinilala ni Eva na ang asawa niya ang ulo ng sambahayan. Meron mo makipag-usap sa hindi tao. Ahas yung kausap niya. Dadalawa lamang silang nilalang ng Diyos. Isa pa, si Eva sa tadyang kinuha ng Panginoon. Yun ay marangal sapagkat galing sa lalaki. Sabi ni Adan, siya ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. O kaya nga naroon yung pagiging isa. Niliwanag ito ng Panginoon na sabi sa 31 dito sa Efeso, sabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama silang ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. So ito ang relationship ng dalawa na si Adan at saka si Eva. Kaya nga, ang naging takbo ng mensahe at sulat ni Pablo ay yung nasa talatang 24. Ang sabi dito, subalit kung papaano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Walang ibinubukod. Hindi pwedeng, ito lamang, dito lang ako magpapasakop. Yun, hindi.
Ako ang merong karapatan. Walang sinasabing gano'n, kundi ang sabi dito ay lahat ng mga bagay. So, merong kahinaan ang babae. Ganon din ang iglesia, sapagkat sabi dito, ito yung napakahiwaga. Ang iglesia ay mahina rin. Kinakailangan ang iglesia ay pasakop sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, tulad na sinabi sa talatang 23, si Kristo ang ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. So dito tinutukoy na ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo at ang iglesia ay iisa. Hindi pwedeng ito si Kristo, ito ang katawan, magkahiwalay. Hindi, iisa sila. Kaya nga, pag binasa natin ang malalim at pinag-aralan natin ang malalim, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung kalawalhatian ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang kalawalhatian ng kanyang iglesia. Sapagkat sila ay isa. Yun ang sinasabi dito. Ito ang dakila tungkol sa hiwaga na nagsasalita si Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo at sa iglesia. Tayo, nakakadama tayo ng kalwalhatian. Pero malabo pa. Hindi pa natin lubusang maunawaan. Ngunit pagdating ng Panginoon, nakita natin ang lubusang kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang iglesia. Katunayan, ngayon ay ating nadadama ang kalwalhatian na ginawa ng Panginoon sa atin sapagkat nang ang Panginoong Jesucristo ay ibinangon ng Diyos mula sa mga patay, tayo ay kasamang ibinangon. Kasama tayo sa kalwalhatian yun na ibinangon tayo ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. At siya ay nakakaganap ng aminamahal sapagkat tayo ay bahagi ng iglesia. At ito ang tinutukoy ni Pablo dito sa Efeso. At ganun din, alam niyo, dito sa Efeso, malaki ang paliwanag ni Pablo tungkol sa Panginoong Jesucristo at ang iglesia. Pero dito sa Colosas ay talatang 18 ng kapitulo 5, ng kapitulo 3 at saka yung talatang 19. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa na gaya ng nararapat sa Panginoon. At yung talatang 19, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. So sa relationship nila ay merong kinakailangang honor, pagpapahalaga, paggalang sa isa't isa. And then, merong pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang bumabalo sa Panginoong Jesucristo at sa iglesia. Makikita natin ito sa sumusunod. At gayon din ang pagsunod sa Panginoon.
at yung pagpapasakop sa isa't isa. Kasi yung talatang 21, maliwanag ang sinabi dito sa Kapitulo 5 sa Epeso, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Yun ang mensahe. Kumbaga, sa yung sinasabi niya sa mga taga-Kolosas, kayong lahat ay pasakop sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Tingnan natin ang sinasabi dito sa talatang 25. Dito rin sa Epeso Kapitulo 5. Ang sabi dito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Alam niyo, kuminsan, pag nagkaroon ng suliranin, bawat isa ay nagsisisiyahan. Hindi matanggap. Pero dito, ang tinutukoy ay yung pagmamahal sa inyong asawa, gaya ni Kristo. Ang Panginoong Jesucristo, lubos ang kanyang pagmamahal, pag-ibig, pagsinta sa iglesia. Ang iglesia ay ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Ang iglesia, ito yung hinirang o pinili ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, sapagkat nadamay sa kasalanan. Ang iglesia ay naging madilim, makasalanan, sumalangsang sa kautusan ng Diyos. Kaya nga tinalaga ng Panginoon Diyos ang Panginoon Jesucristo upang siya'y dumako sa lupa. Nagkatawan tao at pagkatapos nabuhay na taglay ang sakit, ang hirap. At ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga't lagi natin makikita na ang sabi dito, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia. Sa walang hanggan ay iniibig ng Panginoon ang iglesia. Kuminsan bumabalik sa aking isip ang tungkol sa pamilya ni Abraham. Si Abraham, alam natin na kung kailan siya 100 taon, saka siya nagkaroon ng anak. Yung pagkakaroon ng anak, pinangako yun. 75 years old pa lang si Abraham. Ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng sukling, magkakaroon ka ng anak. Habang lumalakad ang taon, wala pa. Kaya naisipan ni Sarah na siguro maganda dito para magkaroon kami ng anak. Ibigay ko yung aking alipin. At mula sa alipin niya, magkaroon sila ng anak. Sabi ng Panginoon, hindi. Si Sarah mismo ang siyang mga anak. So ano nangyari? Magkaroon na anak si Ismael. Pero nung dumating ang 100, nagkaanak si Sarah.
lumaki. At nung may edad na si Isaac, ang pangalan niya Isaac, may edad na si Sarah, may edad na rin si Abraham. Ang sabi niya sa kanyang alipin, ihanap mo ng asawa ang aking anak na si Isaac doon sa Haran. So yung alipin, binigyan ng instruction kung sino ang paghanap niya, ang magiging asawa. So pagdating doon ay meron siya mga palatuntunan na sinunod. Sabi nung alipin ko, sino yung magbibigay ng tubig sa aking mahayop? Mula sa banon, nalalaman ko siya ang kalooban ng Panginoon para kay Isaac. Kasi naghahanap siya na magiging mapapangasawa. Ay nabatid niya na willing yung babae na si Rebecca. Sinabi niya, yung aking amo ay may anak. At nangangailangan ng mapapangasawa. Ano ginawa ni Rebecca? Napasabog siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya nakikita si Isaac. Wala pa. Nung makita niya, ang ginawa niya, nagbigay pa siya ng veil sa mukha. At nung ipakilala sa kanya na iyon ang magiging asawa, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Minahal ni Isaac si Rebecca ng lubusan. Ganon ang pagmamahal ng ating Panginoon sa iglesia. Labis ang kanyang pagmamahal. Katunayan, ang sabi dito, ay ibinigay niya ang kanyang sarili sa verse 25, alang-alang sa kanya. Ano ang layunin? Ang layunin ay nasa talatang 26, upang kanyang pagkabanalin siya, sapagkat ang babae, ang church, ay nasa lusak ng kasalanan, nasa kadiliman, walang magandang damit. Talagang damit, mahirap, walang kakayahan, walang lakas, walang kapangyarihan. Wala siyang magagawa. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagkakita sa iglesia, kumbaga sana'y itong iglesia ito ay gusgusin, mahirap. Pero ano ang layunin ng Diyos? Upang kanyang pagkabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Yan nga, pag binabasa natin ito, ang banal na salita ng Panginoon ang siya nakakahugas sa ating mga kasalanan. May kapangyarihan ang salita sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay magkasama upang tayo, ang iglesia, ay linisin. Ito ang siyang sinasabi dito. Na linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. At talatang 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, a glorious church na kinabibilangan ng mga mananampalataya na pinili ng Diyos, na hinirang ng Diyos
at ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. At ang layunin ng Panginoon ay sila'y maging walang batik, walang kapintasan. Tingnan nyo, ang talatang 27, lahat ng bagay tinutukoy sa iglesia. Sabi dito upang pabanalin, linisin, at na iharap sa kanya ng maluwalhati na iglesia. Walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y maging banal at walang dungis. Ito ang labis na pag-ibig ng Diyos sa iglesia, sa mga mananampalataya, sa atin. Ang nais niya ay sa pamagitan ng kanyang salita ay tayo'y maituwid, maging banal, maging kaaya-aya sa kanyang harapan at maiharap sa kanya na malwalhati sapagkat merong layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya binabanggit dito na kung ano ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo na pag-ibig sa kanyang asawa ay gayon din ang maging buhay ng mga mananampalataya ng mga asawang lalaki sa kanyang asawa. Kasi sabi sa talatang 28, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. At yung talatang 29 ay sinasaad na sapagkat walang sino man napupuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ito mga minamahal, ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nagagalak tayo doon sa intimate relationship natin sa Panginoon. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Alam ba ninyo nang magkasala si Adan at saka si Eva? Ang nananahan sa kanilang puso ay ang diablo. Kahit kung ano ang ugali ng diablo at katangian ng diablo, sinusunod ng tao. Ang nasa puso nila ay ang diablo, sapagkat ang diablo ang siyang namamahala sa kanilang mga puso. Ngunit sa buhay ng mga mananampalataya, maliwanag yung sinabi sa Colosas na ang ginawa ng Panginoon o sa krus sa Kalbaryo, tulad na sinasabi sa Colosas Kapitulo 2, talatang 15. Sabi niya, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Ibig sabihin, pinutong ng Diyos ang kapangyarihan ng diablo. Kaya sa buhay ng isang mananampalataya ay hindi na diablo ang siyang nananahan, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos
na siyang nananahan. Kaya ang pangako ng Panginoon ay, pag ako'y umakyat, ipapadala ko sa inyo ang aking espiritu, ang mga alip, at siya ay mananahan sa inyo, at siya ay sa inyo, at siya ay sa inyo magpakailanman. Kaya sa buhay ng mga mananampalataya, ang banal na espiritu ang siyang nananahan. Wala ng kapangyarihan ang diablo sa kanyang buhay. Sapagkat ang Panginoon ngayon ang gumagawa upang sa ating buhay ay maiharap tayong walang kapintasan. Maiharap tayo ng walang kulubot sa harap niya. Ito ang napakagandang relasyon natin sa Panginoon. Yung tayo'y merong close na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At isa pang bagay na kamangha-mangha na sinabi dito sa Apokalipsis, sa Revelation, ay tungkol sa iglesia. Sapagkat ang iglesia ay inihahanda ng Panginoon sa kanyang pagdating. We are being prepared by God through the Holy Spirit for the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, ito ang nakita ni John sa banal na kasulatan. Ang sabi sa talatang 7, Kapitulo 19, Revelation chapter 19, verse 7, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumarating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. At dito ay masusumpungan natin, mga minamahal, yung preparasyon. Kaya tayo, habang tayo narito sa lupa, ay niyahanda tayo sa isang dakilang piging, marriage supper of the Lamb, na doon, ang sabi niya sa talatang 8, at sa kanya'y ipagkakaloob na magsuot ng pinong lino. Linen, maganda yun. Makintab at malinis. Yun ang ibibigay sa atin ng Panginoon pag siya ay dumating. Sapagkat ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Kaya meron tinatawag na marriage. Siyempre, pag merong kasalan, merong piging, may kainan. At makikita natin dito na ang hapunan yun sa kasalan ng kordero, sabi sa verse 9, chapter 19 ng Revelation, ay mapalad ang mga inanyayaan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang tunay na salita ng Diyos. At yun ang ating naasampasang dakilang pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. At tayo'y bibihisan niya ng makintab na lino, pinong lino, makintab at malinis. Hindi ba pag yung ikakasal ang babae,
at ihahanda sa kasalan. Napakagandang gown ang kanyang suot pangkasal. At pagkatapos ng kasal, may kainan. Wow! At pagkatapos ng kasalan, may tahanan. Either itira sa isang apartment o sa isang hinihiram na upahan na tahanan, o kaya ay kung may pera ay malaki na tahanan. Pero mga minamahal, ang inihahanda ng Panginoon na damit para sa atin ay hindi kukupas, hindi masisira, hindi mabubulok, hindi mangangamoy, kundi ito'y isusuot natin sa walang hanggan, hindi naluluma. Kaya naalala ko yung mga Israelita sa Inang, yung kanilang sandalyas hindi naluluma. Kahit na lumalakad sila sa matatalas na bato, ang kanilang damit ay hindi rin naluluma. Habang sila ay naroon 40 years sa disyerto. Mas lalo na pag dumating ang Panginoon. At ang isa pa, meron ng nakahandang bahay. Sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Inihahanda niya yun. So, bawat isa sa atin ay mananahan doon sa tahanan na inihanda sa atin ng Panginoon. At siya'y makasama natin habang panahon. Sumaatin. At lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Kaya nga, noong nakaraan, napag-aralan natin ang kapahingahan. Kasi sa langit, ito ang walang hanggang kapahingahan. Hindi na kailangan magtayo ng bahay, hindi na kailangan magtanim, hindi na lahat magagawa doon. Wala na noon sapagkat nasa kapahingahan ang iglesia, ang mga mananampalataya. At ito ang siyang inaasam-asam. Ito ang dakilang pag-asa natin sa pagdating ng Panginoon. Na maranasan natin ang ibayo na kaluwalhatiang ipagkakaloon sa atin. Maging sa taga-Roma, binanggit ito ng Panginoon ang kaluwalhatian na naghihintay sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mo itong pagpalain sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.